Tinanong naman ni Sabdani si Marcos kung bakit niya sinabi kay Azuelo yung tungkol sa kanyang hinala. Di ba isa ito sa mga suspect niya? Ang sagot ni Marcos, oo, pero nung huling pag-usap nila, nakumpirma niya na malinis si Azuelo. Pero syempre, party pa rin si Azuelo ng Inlia, kaya hindi pa rin niya ito lubusan pagkakatiwalaan sa ngayon. Sinabihan ni Sabdani si Marcos, tama siya nito. Yung mga dumukot kay Dato Raman, sigurado may mga tauhan ito sa loob. Tingnan niya, ang bilis ng pagkakadukot, pulido. Ang sabi ni Marcos, ang dami ng ginawa ng mga sindikato para kay Dato Raman. Minasakir nito ang buong isla damay para lang maaristo si Dato Raman. Pagdating dito, dinukot ito habang nililipat ang facility at pinalabas pa sa media na tumakas si Dato Raman. Sa dinamay-dami ng tao sa mundo, bakit si Dato Raman? Bakit kinakailangan dumanak ng ganitong karaming dugo para lang kay Dato Raman? Ang sabi ni Sabdani, imbis patayin si Dato Raman, dinukot lang ito at itinago. Ang sabi ni Marcos na laging alam ng mga sindikato ang kanilang galaw. Pero kahit natunugan nito ang pagdating nila, paano nila naitakas si Dato Raman nang ganun kabilis at ganun kapulido? Nung nakita ni Jamila sa balita si Marcos, matinding puot ang kanyang nararamdaman nito dahil sa pagamatay ng kanyang mga kababaryo at sa pagkahuli ng kanyang ama. At marami ding galit kay Marcos sa nangyaring massacre sa isla. Nagbigay naman si Lara ng updates kay Azuelo na hanggang ngayon hindi pa rin nila nahuhuli si Dato Raman at hindi pa nila alam kung nasaan ito. Nagtanong si Lara kay Marcos kung may leads ba ito kay Dato Raman. Sinabi ni Marcos na wala siyang leads sa ngayon. Galit na sinabihan ni Azuelo si Marcos na dapat simulan na niya ang maghanap. Dapat may maisubmit silang progress report sa kanya bago mag-midnight. Minomonitor pa rin ni Lara ang mga galaw ni Marcos. Pero hindi niya alam na pala ni Marcos na may tracker sa kanyang sasakyan at sinira ito ni Marcos. Kaya inis na inis nito si Lara nung biglang nawala ang signal ng tracker sa sasakyan ni Marcos. Naniniwala naman si Vinluan at Concedo na hindi pinakwala ni Sabdani si Dato Raman at mali ang mga paratang nito. Nagpapasalamat naman si Sabdani sa dalawang pulis at sinabihan niya ito na bukasyon tong pinasok nila. Ang kailangan dito tapang, tibay ng dibdib. Pero kapag nalampasan nilang lahat ng pagsubok at tukso, sigurado siya na malayo ang kanilang mararating. Samantala, nananatili pa rin nakaabang si Felix sa barangay Sorga at baka makita niya si Jalil. Buti na lamang nakita agad ni Jalil si Felix kaya nakatago kaagad siya. Susugurin na sana ni Rashid si Felix dahil naiinis na siya na palagi itong nandito sa kanilang lugar para abangan si Jalil. Buti na lamang pinigilan ito kaagad ni Jalil upang hindi na magkagulo. Pero hindi naman nagtagal doon si Felix at umalis rin ito. Sa pag-alis ni Felix, dito na nga nag-uusap sina Jalil at Rashid. Sinabihan ni Rashid si Jalil na alam ba niya ang Silverix na nakita niya ang mga pulis na sumugod dito na kasama si Marcos. May mga kotse na labas-pasok. Hindi niya alam kung may kinalaman ba ito sa kanyang ama. Pero naisip niya na baka makatulong ito sa kanya. Nagpapasalamat naman si Jalil kay Rashid sa impormasyon na ibinigay sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nandoon naman si Marcos sa Silverix upang magmanman doon at nandoon din si Jalil. Habang rumuronda sina Vinluan at Concedo, bigla na lamang sila inambush at si Felix pang pumatay sa kanila. Kaya kinabukasan nagulat na lamang si Sabdani na patay na ang dalawa. At nung tiningnan niya ang CCTV footage sa crime scene, corrupted ang mga footage at yung mga backup files. Kaya nagtataka nito si Sabdani kung paano ito nangyari. Sa pagpasok ni Marcos sa headquarters, nagkasalubong naman sila ni Lara. Sinabihan ni Lara si Marcos, alam niya na magmumukhang masyado na niyang tinutukan siya nito. Pero kailangan niya ng update sa progress sa paghanap niya kay Dato Raman. Ang sabi ni Marcos, naintindihan niya ito. Pero sa ngayon lahat ng leads niya dead end. Sinabihan ni Lara si Marcos, basta tandaan niya, bawat segundong lumilipas, mas magiging mahirap ang kanyang paghahanap. At bigla na lamang nahulog ang susi ng sasakyan ni Lara. Kukunin na sana ito ni Lara, pero parehong nauntog ang kanilang mga ulo ni Marcos. Sinipak agad ni Lara ang susi sa ilalim ng kotse upang kunin ito ni Marcos. Nakita naman ni Marcos na may tracker sa sasakyan ni Lara, kaya ipinakita niya ito. Nagkukunwari naman si Lara na nagulat siya at tiningnan pa niya ang kotse ni Marcos at baka meron din ito. Sinabi naman ni Marcos na may nahanap na siyang ganito at nasira na niya.
kailangan na nilang mag-ingat at hindi nila alam kung sino ang kanilang kalaban. Mga ilang sandali dumating naman si Felix at ipinaalam niya sa kanila ni Marcos at Lara ang tungkol kina Binluan at Condesido at dapat mag-ingat dahil delikado sila nito. Ano kayang dahilan ni Felix kung bakit niya pinatay sina Binluan at Condesido? Yan ang ating abangan sa The Blood versus Duty.